Okay, good day. So I'm Engineer Roland Kenneth Corpus. So this is the sample problem number 4 of the torsion. Okay, so this is a sample problem for power transmission. Okay, so sabi natin, what is power transmission? So more likely, meron tayong mga motor and yung motor na yon ay nagpapaikot ng mga makina natin. So sa mga sasakyan, sa mga motor, sa mga motorcycle, tricycle, so sa mga machine. So meron tayong motor or meron tayong motor. So ito tawag natin dito ay motor, ano? So so maybe ano yan, pinapower yan ng di kuryente or yung ng battery. So magbibigay yan ng power output, so magbibigay yan ng power output. Ang gagawin niya is iikot ngayon yan. So pag umikot yan, itong shaft natin na yan ay iikot, so magkakaroon tayo dito ng torsion. So meron tayo dito iikot ngayon yan, and then meron tayong mga magre-receive and meron tayong magbibigay, okay? Okay, so let's read the problem. So the solid steel shaft AC has a diameter of 25 millimeter and it's supported by smooth bearing at D. So meron daw tayo ditong bearing, ano, sabihin nakapasok lang siya. At D and E, ayun, so meron tayong D and E, sabihin itong shaft natin na yan ay nakapasok, sabihin ng bearing ay nakasupport lang siya, no? So nakasupport lang siya diyan kasi bearing ang tawag sa kanya. So ibig sabihin iikot lang 'yan. So 'yun. Pag sabi nating bearing sa motor, if may mga motor kayo or mayroon kayong idea doon sa mga motorcycle parts, pag sinabi nating bearing, ito yung magpapaikot dito, no, yung para mas smooth na umikot yung ating shaft na 'yan. Okay? So that shaft is free to turn and it's support by bearings D and E. It is coupled to a motor at C. So meron daw tayong motor at C which delivers 83 kilonewton meter. So ibig sabihin, meron daw tayong 3 kilonewton meter dito of power to shaft while it's turning at 550 revolution per seconds. If gears A and B is removed 1 kilowatts and 2 kilowatts respectively, determine the stress for each segment. Okay. So, gawa tayo ngayon ng torsion diagram. So, sir, paano tayo gagawa ng torsion diagram dyan? Eh, hindi pa naman natin alam. Okay, so, create lang muna tayo, no? So, dito na lang, no? Okay, wala kasi na tayong space sa baba. So, dito na lang tayo mag-create ng torsion diagram. So, ito yung point C natin, ayan. And ito yung ating point B, ayan. Okay, so sabi natin dito, meron daw tayong yung point C ay nagbibigay daw, nagde-deliver. So pag nagbigay, so positive, ano? Nagbigay. So sa kanya nang galing. So i-take na lang natin 'yun as a positive side, ano? So positive yung ating torsion dito kay point C. So, paano nangyari yon? Inassume natin. Bakit natin siya inassume? Kasi sabi natin, yung point C daw ay nagbibigay ng power. So, that is 3 kilowatt power. And then, dito naman, yung ating gears A and B remove 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively. So, si A daw nagbibigay ng watt kilowatt ay tumanggap or nagre-remove. So, sabihin, yung binigay nitong motor ay ang tatanggap or magre-remove ay si A and B. So, yun yung mga term natin dito. Receive, remove. So, that is equal yan sa, so sabihin, babawasan natin yan. So, sabihin, kung tinanggap na ito 2 kilowatt, ito din ay 1 kilowatt. So, sabihin, bababa na tayo dyan. Mababawasan na yung ating power. Okay? So, color blue tayo para mas makita natin yung difference. Okay. So, meron tayo, umakyat tayo, nagbigay tayo. Ayan, and then bumaba tayo ng 2 kilowatt. Okay? So, bumaba daw tayo ng 2 kilowatt. Okay? And then, meron tayong 1 kilowatt daw na-receive ni A, ano? So, yan. So, that is 1 kilowatt. Okay. So, si A ay, so sa torsion at AB is meron tayong 1 kilowatt and torsion at BC is 3 kilowatts. So, paano natin siya i-convert into torsion? Sabi natin, meron tayong formula for torsion na power transmission. So, power transmission at torsion is equal to power over 2 pi F. So, ano ba yung 2 pi F na yan? Ano pa yung power na yan? Pag-usapan natin, ano? Okay, so, etong power na yan, yan yung power. Yan yung pinoproduce natin na power. So, ano ba yung unit ng power? Watts. Okay, so, yan yung ating watts. Or yan yung W. So, dito, ang ano natin ay kilowatts. So, sabihin, 1,000 watts. Okay, so, ang
unit natin dyan ay Newton meter per seconds kasi yung watts natin ay joule per second. So, ang watts natin is joule per second. So, yung joule natin, that is an energy. So, that is energy, that is kilo newton or work pala. Hindi pala sa energy, yung etong watt pala mismo ang energy natin, ano? So, yung ating work is joules. So, that is equal to newton meter, no? Newton meter per second. So, yun. So, alam naman natin na yung ating torsion ay newton meter. So, kailangan matanggal natin uh, yung time, yung ano natin na yan, ano, yung ating time na yan, ano, yung seconds na yan. So, ano ngayon yung 2 pi f na yan? So, yung 2 pi f na yan, that is for revolution or the rotation, ano? Yung 2 pi na yan, ano yung 2 pi na yan? That is tell about rotation, ano? Rotation. So, sabihin, kung nagro-rotate siya, so, sa isang rotation, sa one whole, isang buong rotation, sa isang buong pag-ikot, so, ang tawag natin doon ay 1 revolution. So, 1 revolution or 1 revolution, 1 revolution, or that is simply is equal to 1 rev. So, that is equal to 2 pi. Okay? So, yan. So, 1 rotation is equals to 1 rev is equals to 2 pi. So, sabihin, yung 2 pi na yan, isang buong ikot. Yan yung tinatawag din natin na cycle. Okay? So, ano yung F na yan? That is a frequency. Yung frequency na yan, that is hertz. Okay? So, ano yung hertz natin na yan? So, yung frequency, that is hertz. O yung hertz is that is equal to 1 per second. So, therefore, ang unit ng ating 2 pi f ay is equal to radian or that is cycle per second or revolution per second. So, makakancel na yan. So, sabihin, yung 1 revolution natin, identify the Newton meter which is the torsion. Okay? So, again, ano yung mga unit natin dito? Itong P ay power, itong 2 pi ay yung ating revolution o yung ating pag-ikot, and then yung F natin is frequency. So, sabihin, yung 2 pi F na yan, that is a revolution per second or rotation per second. Okay? So, kailangan yan ay naka-radian tayo, no? Naka-radian. Kasi sabi natin, kinumpute natin ito for yung 1 revolution is equal to 2 pi. So, dapat yan, para maging ma-associate natin yan, ay naka-radian yan. Ano? So, dapat ito ay naka-radian, hindi siya revolution. Ano? So, dapat tayo ay naka-radian per second. Okay? So, yun. Alam na natin kung paano computing yung torsion natin. Okay? So, apply natin. So, sabi natin, meron tayong torsion meron tayong power kay AB na 1 kilowatt, ano? So, paano natin siya i-convert into torsion? So, torsion at AB is now equal to 1 kilowatt. So, that is 1,000 watts over, dapat naka-rad per seconds tayo, yung 2 pi f. Kailangan that is a rad per seconds. Kung hindi yan naka-rad per seconds at binigay lang hertz, sabihin isang rotation na yon, multiply na natin sa 2 pi. So yun, ano? So dito, meron tayong 50 revolution per second. So yung 50 revolution per seconds, i-convert natin yan into radian. Sabi natin, kailangan naka-radian tayo. So sabi natin, 1 revolution is equal to 2 pi. So cancel yung revolution. This is equal to 100 pi. So tama ba? 50 over 50 multiplied by 2 is times 2, 100 pi. So, pasensya na. Malaki trust issue ko sa sarili ko. Okay, so pagpasensyahan nyo na. So, yun, makakancel na natin yan. Sabi natin, that is rad per second. So, that is rad per second. So, makakancel na yung rad per second na yan at magiging Newton meter na siya. No? So, that is equal to torsion at EB. So, that is equal to 1,000 over 100 pi. So, ano unit natin dito? Naka-Newton meter. Ano? So, that is 3.18 Newton meter. Okay, so yun, meron na tayong torsion at AB which is it's equal to 3.18 Newton meter, no? So yun. So nagtanggalin na natin to, gawin na natin tong 3.18 Newton meter. So torsion at AB
is equals to 3.18 Newton meter. Okay, so i-convert naman natin ngayon yung 3 kilowatt ni BC, ano? So that is equal to torsion at BC is equal to 3 kilowatts. So that is 3,000 watts over 105. So meron daw tayong turning daw, umiikot daw yung shaft ng 50 revolution per seconds. Okay? So therefore, that is equal to 3,000 over 105 is equals to 9.54. Ano? So that is 9.549 Newton meter. Okay? So palitan na natin um, si BC ng 9.549 kilonewton Newton meter. So yan, that's it. Meron na tayong torsion. So mahanap na natin yung shear stress sa bawat segment natin. So for AB, so that is equal to, so solid circular yan. So sabi naman, solid steel, meron diameter. So hindi na natin kailangan i-prove na circle yan. So meron tayong 16T, where yung torsion natin is 3.18. So naka-meter, so multiply natin sa 1,000 para maging millimeter over pi. Ang ating diameter ay 25. Ito yun, no? Ayan, 25. So baka tanongin nyo saan nanggaling. Ito, 25 raised to 3. So shear stress at AB, so tau is equal to 16 multiplied by 3.18 times 1,000 over pi 25 cube. So that is equal to 1.037 megapascal. Okay? So, yon. Yun, meron na tayong AB. So, madali lang yung power transmission. Ang problema nyo lang dito, kapag hindi nyo alam kung ano yung i-convert natin. So, pwede kasi yan. Minsan binibigay dito ay radian per second. Minsan dito ay revolution. Dapat alam natin kung ano gagamitin natin. Okay? So, torsion at okay, nabubura. Torsion at BC is equal to 9.5, 9.16 multiply mo sa 9.549 multiply by 1,000 over pi 25 cube. So therefore, that is equal to 16. 9.549 multiplied by 1,000 over pi 25 cube. So that is equal to 3. So share at BC is equal to 3.11 megapascal. So yan na yung ating final answer. Okay, so wala tayong given na E and wala tayong given na length, so hindi na natin kailangan compute yung angle of twist. So yun lang naman. Ang problema lang naman natin dito, paano i-convert yung power into torsion. Okay, so that is the sample problem number 4 for the torsion. Ano? So pinagsama na natin yung buong torsion. So since this is an online, so dapat ito ay nakahiwalay yung indeterminate saka yung thin wall. So dito pagsasama-samahin na natin kung ano yung matapos natin ng online. Okay? So thank you guys, and meron pa tayong mga susunod na sample problem for indeterminate torsion and then for thin wall torsion. Okay? So yun, medyo mahaba-haba ang ating papanurin. So meron naman tayong break. So this is a 2-day class discussion. Okay, so yun, and God bless. So, stay tuned lang ha. So, panoorin natin yung